Ang kasal ay dapat masaya, isang selebrasyon ng pag-ibig, isang bagong simula. Pero para kay Alena, ang araw na ito ay isang libing. Ang libing ng kanyang tunay na pagkatao. Habang marahan siyang bumababa sa mamahaling sasakyan, naramdaman niya ang bigat ng bawat tingin na nakatutok sa kanya. Hindi ito mga tingin ng paghanga, kundi ng pagtataka at bulong-bulungan. Ang suot niyang puting bestida ay maganda, ngunit tila nawawalan ito ng saysay dahil sa kung sino ang nakasuot. Ang kanyang mukha. Maingat niyang nilagyan kanina ang pekeng nunal sa gilid ng kanyang ilong. Isinuot ang makapal at malaking salamin na nagtatago sa hugis ng kanyang mga mata. At ang makeup, sinadya niyang gawing hindi pantay at maputla para magmukha siyang sakitin at walang buhay. Ito ang kanyang baluti. Ito ang kanyang kulungan. Nang tumayo siya sa harap ng malaking pinto ng mansyon ng mga De Villa, huminga siya ng malalim. Ito na ang bago niyang buhay, ang buhay ng pangit na nobya. Isang matangkad na lalaki ang sumalubong sa kanya, ang kanyang asawa, si Liam De Villa. Nakita na niya ito sa mga litrato, ngunit sa personal mas naging malinaw ang tindig nitong puno ng awtoridad. Inaasahan na ni Alena ang malamig na titig, ang bahid ng pandidiri, ngunit wala. Tinitigan siya ni Liam sa mata, hindi sa peke niyang nunal o sa makapal niyang salamin. Okay ka lang ba? Tanong nito. Ang boses ay kalmado, walang halong panghuhusga. Hindi nakasagot si Alena. Tumango lang siya. Napansin ni Liam ang panginginig ng kanyang mga kamay. Gusto mo ng tubig? Umiling siya. Ang simpleng kabaitan na iyon ay parang isang sampal sa lahat ng kanyang mga inaasahan. Mas madali sana kung masama ang ugali nito. Mas madali sanang kamuhian ang lalaking pinakasalan niya ng sapilitan. Pumasok sila sa loob, sinalubong sila ng isang matandang babae, si Manang Fe, ang katiwala. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, hindi nang iinsulto, kundi tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang pagkatao. At nariyan din ang kapatid ni Liam, si Anton. Ngumiti ito sa kanya, ngunit hindi umabot sa mga mata nito ang ngiti. Isang ngiting mapanlait. So, ikaw na pala ang bago kong hipag, sabi ni Anton. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Welcome to the family. Ang hapunan ay puno ng alanganing katahimikan. Si Alena ay nakayuko lamang, halos hindi ginagalaw ang kanyang pagkain. Bawat tunog ng kubyertos ay parang isang malakas na ingay sa kanyang tainga. Hindi ka ba sanay sa mga ganitong pagkain, Alena? Basag ni Anton sa katahimikan. Huwag kang mag-alala, masasanay ka rin sa buhay mayaman. Anton, tama na! Saway ni Liam, hindi man lang tumitingin sa kapatid. Ang atensyon nito ay nasa plato ni Alena. Baka pagod lang siya sa biyahe. Hindi na muling nagsalita si Anton, ngunit naramdaman ni Alena ang matatalim na tingin nito sa buong durasyon ng hapunan. Pakiramdam niya ay isa siyang hayop sa zoo na pinagtitinginan. Pagkatapos ng hapunan, iginiya siya ni Liam papunta sa master's bedroom. Malaki ang silid, malamig, at walang personal na gamit. Ito ang magiging selda niya. Ito ang magiging kwarto mo, sabi ni Liam. Tumango si Alena, naghihintay sa kung ano pa ang sasabihin nito. Inabot ni Liam sa kanya ang isang susi. Ngunit hindi ito ang susi ng silid na iyon. Iyan ang susi ng kwartong katabi nito, paliwanag ni Liam. Alam kong hindi naging madali sa'yo ang lahat ng ito. I respect your space, hindi kita minamadali. Napatanga si Alena. Tinitigan niya ang susi sa kanyang palad.
Pagkatapos ay tumingin sa lalaking nasa harap niya. Sino ba talaga itong si Liam de Villa? Salamat! Halos pabulong niyang sabi. Tumango lang si Liam at lumabas na ng silid. Isinarang marahan ang pinto. Naiwan si Alena na mag-isa sa gitna ng malawak na kwarto, yakap ang sarili. Ang inaasahan niyang gabi ng kahiyan ay napalitan ng gabi ng pagkalito. Ang kabaitan ni Liam ay mas nakakatakot kaysa sa inaasahan niyang kalupitan. Dahil ang kabaitan ay may kakayahang tumagos sa kanyang baluti at iyon ang pinaka-kinatatakutan niya. Pinatay niya ang ilaw at humiga sa kama, hindi na nag-abala pang magpalit ng damit. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang isip niya ay gising na gising. Ang bawat eksena mula kanina ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Huwag, Alena, huwag kang umasa, paulit-ulit niyang saway sa sarili. Tandaan mo kung bakit mo ito ginagawa. Sa kalaliman ng gabi, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mansyon, isang tunog ang gumising sa kanyang diwa. Mga yabag, dahan-dahan. Papalapit sa kanyang pinto. Huminto ito. Narinig niya ang paghinga sa kabilang panig ng pinto. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Pinigil niya ang sariling paghinga. At pagkatapos, dahan-dahan niyang nakita ang pagpihit ng doorknob. Nakatayo si Liam sa labas ng pinto ni Alena kagabi. Ang kamay niya ay nasa doorknob. Narinig niya ang biglaang pagtigil ng paghinga mula sa loob. Hindi niya itinuloy ang pagpihit. Sa halip, marahan niyang binawi ang kanyang kamay at tahimik na bumalik sa kanyang silid. Hindi niya alam kung bakit siya napunta doon. Marahil ay para siguraduhin lang na ligtas ito, na ayos lang ito. Isang responsibilidad. Iyon si Alena para sa kanya. Ang kasal na ito ay isang transaksyon sa negosyo, isang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. At si Alena, kasama sa transaksyon na iyon, ay naging responsibilidad niya. Habang naghahanda siya para pumasok sa opisina kinaumagahan, naalala niya ang huling pag-uusap nila ng kanyang ama bago ito pumanaw. Liam, ang pamilya ang pinakamahalagang yaman. Alagaan mo ito. Alagaan mo ang iyong kapatid. Ang mga salitang iyon ay nakatatak sa kanyang puso. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinagtitiisan ang lahat ng pananabla ni Anton. Iyon ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang arranged marriage na ito nang walang tanong. Sir Liam, bati sa kanya ni Manang Fei. Habang pababa siya ng hagdan, may dala itong isang tasa ng kape. Gising na po si Ma'am Alena, nasa hardin po. Tumango si Liam. Pakihanda na ang sasakyan, Manang. May corporate event kami mamayang gabi at pakisabi kay Alena na kailangan siyang sumama. Nag-aalangan na tumingin sa kanya si Manang Fei. Sigurado po ba kayo, sir? Baka, she is my wife. Kailangan niyang masanay. Putol ni Liam sa sasabihin ng matanda. Ngunit bago siya tuluyang umalis, hinabol siya ng boses ni Manang Fei. Sir, iba ang mga mata niya. Kung tititigan mong mabuti, parang hindi tugma sa kanyang mukha. Hindi umimik si Liam, ngunit baon niya ang mga salitang iyon hanggang sa pagdating niya sa opisina. Ang gabing iyon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang ballroom ay puno ng mga maimpluwensyang tao, ng mga pekeng ngiti at mga bulungan. Nakatayo si Alena sa tabi ni Liam, halatang hindi komportable. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida at mas lalo lang nitong pinalabas ang ordinaryo niyang anyo sa gitna ng karangyaan. Sinusubukan niyang maging invisible, ngunit bilang asawa ng CEO, iyon ay imposible.
Naramdaman ni Liam ang bawat mapanuring tingin na ibinabato sa kanila. Narinig niya ang mga pabulong na komento. Iyan ba ang asawa niya? Anong nangyari? Akala ko ba galing sa mayamang pamilya, bakit ganyan ang itsura? Nagtiim ang kanyang panga. Ngunit si Alena, nakayuko lang, tila walang naririnig. Hinangaan ni Liam ang tahimik na katatagan nito. Isang abogadong kasosyo ng kumpanya ang lumapit sa kanila. Habang nag-uusap sila, aksidenteng natabig ni Alena ang isang waiter na may dalang tray ng red wine. Natapon ang laman nito sa mamahaling puting bestida ng isang kilalang businesswoman na si Mrs. Gonzaga. Ano ba? Sigaw ni Mrs. Gonzaga, tinitigan si Alena mula ulo hanggang paa na may pandidiri. Hindi ka na nga maganda, lampa ka pa. Alam mo ba kung magkano itong damit ko? Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang musika ay tila humina. Naramdaman ni Liam ang pagkapahiya ni Alina. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito. Sa isang iglap, nawala ang kalmadong CEO. Hinubad ni Liam ang kanyang suit jacket. Dahan-dahan, maingat, ipinatong niya ito sa mga balikat ni Alena. Tinatakpan ang mantsa at ang katawan nitong tila nanliliit sa hiya. Pagkatapos ay humarap siya kay Mrs. Gonzaga. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Ang halaga ng asawa ko ay hindi nasusukat sa damit na suot niya, sabi ni Liam. Ang boses ay mababa ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. At lalong hindi sa opinyon ninyo. Hinawakan niya ang kamay ni Alina. Uuwi na kami. At walang lingon-likod, iniwan nila ang lahat na nakatanga. Tahimik sila sa loob ng sasakyan. Si Alena ay nakatingin lang sa labas ng bintana, yakap-yakap ang suit jacket ni Liam. Pagdating sa mansyon, dire-diretso si Alena papasok. Ngunit bago siya makarating sa hagdan, humarap siya kay Liam. Sa unang pagkakataon, tinitigan siya nito ng diretso sa mata, hindi inaalintana ang makapal na salamin. Salamat, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Pero, bakit? Tinitigan ni Liam ang mga mata sa likod ng salamin. Ang mga mata na sinabi ni Manang Fei, at sa isang saglit, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng chandelier, may nakita siyang kakaiba. Isang kislap, isang bagay na pamilyar, isang bagay na hindi niya maintindihan, na para bang nakita na niya ang mga matang iyon dati sa ibang lugar, sa ibang panahon. Ang mga salita ni Liam mula sa gabing iyon ay umalingaw sa isip ni Alena na parang isang kantang hindi niya mapatigil. Ang halaga ng asawa ko ay hindi nasusukat. Sa loob ng maraming taon, nasanay siyang sukatin ang sarili batay sa kanyang panlabas na anyo. Ang kanyang kagandahan ay naging kanyang yaman at kalaunan naging kanyang sumpa. Ngunit si Liam, sa isang gabi, ay binali ang lahat ng iyon. Hindi niya namamalayan, unti-unti nang nabibitak ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Isang gabi, hindi siya makatulog. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig nang mapansin niya ang ilaw na nagmumula sa ilalim ng pinto ng study room ni Liam. Dahan-dahan siyang sumilip. Naroon ito, nakayuko sa isang malaking mesa, napapalibutan ng mga nakarolyong blueprint at mga sketch. Gumawa siya ng 2 tasa ng tsaa at pumasok ng walang katok. Nag-angat ng tingin si Liam, bakas sa mukha nito ang pagod at pagkagulat. Hindi ako makatulog, sabi ni Alena, inilapag ang isang tasa sa tabi nito. Baka kailangan mo rin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liam.
Salamat! Kinuha nito ang tasa at humigop. Pasensya na sa abala. Hindi, ayos lang, sagot ni Alena at ang mga mata niya ay napako sa mga papel na nakakalat sa mesa. Maganda sama mga disenyo ng isang modernong gusali na tila nakayakap sa kalikasan. Ano yan? Tanong niya. Nag-atubili si Liam sandali. Pagkatapos ay tila nagpasya itong pagkatiwalaan siya. Isang eco-resort, ito ang passion project ko. Isang lugar kung saan pwedeng magpahinga ang mga tao nang hindi sinisira ang kapaligiran. Puno ng paghanga ang boses nito habang ipinapaliwanag ang bawat detalye. Nakikita ni Alena ang kinang sa mga mata nito. Ito ang tunay na Liam De Villa. Hindi lang isang CEO na sumusunod sa utos, kundi isang visionary, isang nangangarap. May isang partikular na disenyo ng main lobby na paulit-ulit na tinititigan ni Liam. May kulang, bulong nito sa sarili. Hindi ko makuha ang tamang daloy. Lumapit si Alena bilang isang eskultor, sanay siyang tumingin sa mga hugis, sa espasyo, sa kung paano gumagalaw ang mata sa isang obra. Tinitigan niya ang disenyo. Ang istruktura ay maganda, ngunit matigas. Paano kung... Nagsalita siya ng marahan, halos nag-aalangan. Paano kung ang bubong ay hindi isang tuwid na linya? Tumingin sa kanya si Liam, naghihintay. Itinuro ni Alena ang gitna ng disenyo. Paano kung gawin mo siyang parang isang dahon na unti-unting bumubuka? Ang mga linya ay magiging mas malambot, mas organiko, mas magiging imbitado ang pakiramdam na parabang niyayakap ng gusali ang sinumang papasok. Natigilan si Liam. Kinuha niya ang lapis at nagsimulang mag-sketch, sinusunod ang sinabi ni Alena. Habang nabubuo ang bagong disenyo sa papel, unti-unting nagliliwanag ang kanyang mukha. Ito na, bulong niya puno ng pagkamangha. Ito ang kulang. Paano mo naisip yan? Tumingin siya kay Alena. At sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang tingin. Hindi na ito tingin ng isang lalaki sa kanyang responsibilidad. Ito ay tingin ng paghanga. Tingin ng isang taong nakakita ng isang bagay na maganda at hindi inaasahan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alena na hindi na ang pangit na muka ang tinitingnan ni Liam. Tumatagos ang tingin nito direkta sa kanyang kaluluwa at ang puso niya sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon ay tumibok ng dahil sa kilig. Salamat, Alena, sabi ni Liam. Ang boses ay sinsero. Salamat, ngumiti si Alena, isang tunay na ngiti, walang anuman. Umalis siya sa study room na may magaan na pakiramdam. Isang bagong pag-asa ang sumisibol sa kanyang dibdib. Marahil ay hindi naman pala isang pagkakamali ang lahat ng ito. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, napadaan siya sa tapat ng opisina ni Anton na bahagyang nakaawang. May ilaw din sa loob at may narinig siyang mahinang tunog. Dahil sa kuryosidad, sumilip siya. Nakita niya si Anton, nakatalikod, nakaupo sa harap ng computer ni Liam. Sa screen nakabukas ang folder ng Eco Resort Project. Nakasaksak ang isang USB sa gilid ng CPU at kumukurap-kurap ang maliit na ilaw nito, hudyat na may kinokopyang mga file. Napatakip si Alena sa kanyang bibig. Narinig niya ang mahinang click ng ligtas na na-eject ang USB. At dahan-dahang lumingon si Anton na parabang alam niyang may nanonood. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa makitid na siwang ng pinto. Hindi nagulat si Anton, hindi siya natakot.
Sa halip, isang ngisi ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngisi na malamig, puno ng pagkalkula at nagpatindig ng lahat ng balahibo ni Alena. Buong gabi ay hindi mapakali si Liam. Hindi dahil sa proyekto, kundi dahil kay Alena. Ang ideya nito ay henyo, isang simpleng mungkahi na nagpabago sa lahat. Para siyang isang hardinero na nag-aalaga ng isang ordinaryong halaman. At isang umaga ay nagising na lang na ito pala ay isang pambihirang bulaklak na nagsisimula ng mamukadkad. Kinaumagahan, pumasok si Liam sa opisina na may bagong sigla. Dala niya ang binagong disenyo, sabik na ibahagi ito sa kanyang team at sa board. Ito na marahil ang pinakamahalagang proyekto ng kanyang buhay, hindi lang dahil sa potensyal nitong kitain, kundi dahil ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang mayroon siyang tunay na kasama sa kanyang mga pangarap. "Good morning, kuya," bati sa kanya ni Anton nang makasalubong niya ito sa hallway. Masyadong masigla, masyadong matamis ang ngiti nito. "Mukhang maganda ang gising mo." "Maganda talaga," sagot ni Liam, tinapik ang balikat ng kapatid. "May ipapakita ako sa inyo mamaya sa board meeting. Isang bagay na magugustuhan ninyong lahat." Ngumiti lang si Anton. "Talaga? Ako rin. May sorpresa ako." Hindi pinansin ni Liam ang kakaibang tono sa boses ng kapatid. Masyado siyang abala sa kanyang sariling pananabik. 10:00 ng umaga. Nagsimula na ang board meeting. Nang oras na para sa presentasyon ng mga bagong proyekto, tumayo si Liam, hawak ang kanyang folder. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naunahan na siya ni Anton. "If you don't mind, kuya," sabi ni Anton, tumayo at naglakad papunta sa harap. "I'd like to go first. I believe what I have is a game changer." Nagkatinginan ang mga board member. Si Liam, kahit nagtataka, ay naupo na lang muli. Binigyan niya ng pagkakataon ang kapatid. Isinaksak ni Anton ang kanyang USB sa projector. Lumabas sa malaking screen ang isang makinis at propesyonal na presentation. Ang titulo, Project Horizon, A Sanctuary Between Earth and Sky. Nanlaki ang mga mata ni Liam habang nagsasalita si Yant. Unti-unting nanikip ang dibdib ni Liam. Ang mga salita, ang mga konsepto, ang disenyo. Lahat ay pamilyar. Ito ang kanyang eco-resort. Ngunit mas pinakinis, mas pinaganda ang presentasyon at naroon ang ideya ni Alena. Ang lobby na parang isang dahong bumubuka. "The centerpiece of this resort is what I call the unfurling leaf lobby, a design that symbolizes new beginnings and harmony with nature." Mayabang na paliwanag ni Anton. "It's an original concept I've been working on for months." Bumagsak ang panga ni Liam. Tumingin siya sa paligid. Ang mga board member ay namamangha. Puno sila ng paghanga para kay Anton. Tumayo si Liam. "Teka lang," sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Anton, anong ibig sabihin nito? Iyan ang proyekto ko." Tumingin si Anton sa kanya na may pekeng pag-aalala. "Kuya, ano bang sinasabi mo? Ito ang proyekto ko. Baka nagkataon lang. Alam mo naman, great minds think alike." "Hindi ito nagkataon," sigaw ni Liam, hindi na napigilan ang sarili. "Pati ang ideya para sa lobby. Imposibleng naisip mo rin yan." Kalmadong, pinuklat ni Anton ang isang folder na dala niya at ipinamahagi sa board. "Actually, narito ang mga preliminary sketches ko mula pa noong nakaraang quarter. Kasama ang mga email trail ko, kasama ang ilang architect.
Matagal ko na itong binuo. Ang lahat ay peke, ang lahat ay planado. Naramdaman ni Liam ang mga tingin ng board members na nagbago. Mula sa paghanga kay Anton, naging pagdududa ang mga ito para sa kanya. Para siyang isang batang nagmamaktol dahil naagawan ng laruan. Wala siyang ebidensya. Ang kanyang mga sketch ay nasa opisina niya lang. Ang ideya ni Alena ay isang pag-uusap lang sa pagitan nilang dalawa kagabi. Natalo siya. Pagkatapos ng meeting, sinugod ni Liam si Anton sa opisina nito. Bakit mo ginawa to? Halos pabulong niyang tanong. Ang lalamunan niya ay parang sinasakal. Kapatid mo ako. Sumandal si Anton sa kanyang upuan, ang mga kamay ay nakahalukip-kip sa likod ng kanyang ulo, puno ng pagmamayabang. Bakit? Dahil sawang-sawa na ako, kuya. Sawang-sawa na akong laging nasa anino mo. Laging ikaw ang magaling, ikaw ang paborito, ikaw ang CEO. Panahon na para makita nila na mas magaling ako sa'yo. Pagnanakaw to, Anton. Tawagin mo kung anong gusto mo, sagot ni Anton, ngumisi. Sa mundo ng negosyo, ang tawag dito ay diskarte. Masyado kang malambot, kuya. Masyado kang nagtitiwala. Iyan ang kahinaan mo. Naiwang nakatayo si Liam sa gitna ng opisina. Pakiramdam niya ay sinaksak siya ng paulit-ulit. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa pagkawala ng proyekto. Ito ay sakit ng kataksilan mula sa sarili niyang dugo. Umuwi siyang tuliro. Ang mansyon ay tila mas naging malamig at malungkot. Naabutan niya si Alena sa may pinto, tila nag-aabang. Nakita nito ang anyo niya. Liam, anong nangyari? Hindi siya sumagot. Nilampasan niya lang ito. Ang sakit ng pagtatraidor ni Anton ay humalo sa isang bagong damdamin, isang irasyonal na sisi kay Alena. Kung hindi dahil sa ideya nito, marahil ay hindi ganito kasakit. Isang kaisipang hindi makatarungan, ngunit iyon ang nararamdaman niya. Pumasok siya sa kanyang silid at narinig niya ang mahinang pagkatok ni Alena sa pinto. Hindi niya ito pinagbuksan. Narinig niya ang mga yabag nito palayo. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, kasama ang anino ng isang kataksilan na sisira sa lahat. Narinig ni Alena ang pagtanggi sa pinto ni Liam. Hindi isang malakas na umalis ka, kundi isang katahimikan na mas malakas pa sa anumang sigaw. Isang katahimikan na nagsasabing, gusto kong mapag-isa. Nasaktan siya, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Liam. Nakita niya ang anino ng kataksilan sa mga mata nito kanina. Alam niya kung gaano kasakit iyon. Ang ipagkanulo ng taong pinagkakatiwalaan mo, ng sarili mong pamilya. Hindi niya hahayaang malunod si Liam sa sakit na iyon ng mag-isa. Kinabukasan, hindi pumasok sa opisina si Liam. Nagkulong lang ito sa study room. Ngunit alam ni Alena na hindi ito nagtatrabaho. Nakaupo lang ito doon, napapalibutan ng dilim. Kumatok si Alena. Walang sagot. Pinihit niya ang doorknob. Hindi nakalock. Pumasok siya. Liam, tawag niya ng marahan. Nakatayo ito malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Gusto kong mapag-isa, Alena. Alam ko, sagot niya, pero hindi mo kailangan. Lumapit siya. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Hindi lumingon si Liam. Wala ako sa mood. Hindi ako humihingi ng permiso, sabi ni Alena, at sa unang pagkakataon may diin at awtoridad sa kanyang boses. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig ito. Halika na! Hindi niya alam kung bakit, pero sumunod si Liam. Hinayaan niyang akayin siya ni Alena palabas ng mansyon papunta sa kotse nito.
Nagmaneho si Alena papunta sa isang lugar sa labas ng syudad. Isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon. Huminto sila sa harap ng isang luma at malaking bodega. "Nasaan tayo?" tanong ni Liam. Ang boses ay walang buhay. "Nasa mundo ko," sagot ni Alena at binuksan niya ang malaking pinto ng bodega. Ang bumungad kay Liam ay parang isang hiwaga. Ang loob ng bodega ay isang art studio. May mga naglalakihang puting tela na nakasabit mula sa kisame. May mga blok ng kahoy, mga bato at mga metal sa isang sulok. At sa gitna ng lahat, nakatayo ang ilang mga eskultura, mga obrang hindi pa tapos. Ngunit kitang-kita na ang ganda, mga hugis ng taong tila sumasayaw, nagyayakapan o naghihintay. Nilapitan ni Liam ang isang eskultura ng isang babaeng nakayuko. Ang mga kamay ay nakatakip sa mukha, ngunit sa pagitan ng mga daliri nito, may isang luhang gawa sa pinakinis na bato. Ramdam niya ang lungkot na bumabalot sa obra. "Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito?" tanong niya. Hindi makapaniwala. Tumango si Alina. "Dito ako nagtatago. Dito ko inilalabas ang lahat ng hindi ko masabi." Sa unang pagkakataon mula kahapon, naramdaman ni Liam na humupa ng kaunti ang bigat sa kanyang dibdib. Ang sining ni Alena ay may dalang kapayapaan. Nakita niya ang kaluluwa nito sa bawat ukit, sa bawat kurba. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit nito nakuha agad ang konsepto ng kanyang eco-resort. Ang babaeng ito ay hindi lang basta-basta tumitingin. Nakakakita siya. Habang pinagmamasdan ni Liam ang mga gawa ni Alena, nagsimulang pumatak ang ulan sa bubong na yero ng bodega. Una ay mahina hanggang sa unti-unting lumakas at naging isang malakas na buhos. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Alena. Isang ngiting malaya, walang bahid ng pagkukunwari. Bigla siyang tumakbo palabas ng bodega. "Alena!" Sigaw ni Liam, nagulat. Nakatayo si Alena sa gitna ng ulan, itinaas ang kanyang mukha sa langit at hinayaang basain nito ang kanyang buhok at damit. Para siyang isang bata na nakalaya. "Ang ulan!" sabi niya, lumingon kay Liam na may kinang sa mga mata. Nililinis nito ang lahat, ang alikabok, ang dumi, ang lungkot. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Liam. "Halika, sayaw tayo." Nag-atubili si Liam. "Mababasa tayo. Magkakasakit ka." Tumawa si Alena, isang tawang matamis at totoo. "Kung minsan, kailangan mong mabasa para maramdaman mong buhay ka pa." At sa hindi maipaliwanag na dahilan, lumabas si Liam. Hinawakan niya ang kamay ni Alena. Ang malakas na ulan ay agad na bumasa sa kanilang mga damit. Sa una ay nakatayo lang sila doon hanggang sa sinimulan ni Alena na umikot ng dahan-dahan, hinihila si Liam. Nagsimulang gumalaw si Liam. Isang sayaw na walang tugtog, walang sinusunod na hakbang. Ang tanging musika nila ay ang patak ng ulan. Ang tanging manonood nila ay ang kalangitan. Doon, sa gitna ng ulan, nawala ang CEO ng Devilla Corporation. Nawala ang pangit na nobya. Ang naiwan ay 2 taong nasasaktan na naghahanap ng lunas sa isa't isa. Huminto sila sa pagsasayaw, magkaharap. Ang buhok ni Alena, ang peke niyang buhok, ay basang-basa at bumigat. Isang hibla nito ang dumikit sa kanyang pisngi. Dahan-dahang itinaas ni Liam ang kanyang kamay. Maingat niyang inalis ang hibla ng buhok sa pisngi nito. Tinitigan niya ang mga mata nito sa likod ng basang salamin. At sa ilalim ng kulimlim na liwanag, nakita niya hindi ang isang estranghero, kundi si Alena.
Ang babaeng nagpakita sa kanya ng kanyang mundo. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano sumayaw sa ulan. Unti-unti, ibinaba niya ang kanyang mukha, papalapit sa mga labi nito. Naramdaman ni Alena ang paglapit nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghihintay. Isang halik, isang saglit na magpapabago sa lahat. Ngunit bago pa maglapat ang kanilang mga labi, isang malakas na tunog ang bumasag sa sandali. Ang tunog ng cellphone ni Liam. Nagulat silang pareho at bahagyang lumayo sa isa't isa. Kinuha ni Liam ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Isang text message. Binasa niya ito at sa isang iglap, bumalik ang lamig sa kanyang mga mata. Bumalik ang bigat sa kanyang dibdib. Bumalik na tayo, sabi niya, ang boses ay muling naging malamig at malayo. Ipinakita niya kay Alena ang screen ng telepono mula sa kanyang abogado. Board has voted. Anton's project is approved. We lost the contract. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay binalot ng isang mabigat at malagkit na katahimikan. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig na dala nito ay nanatili sa loob ng sasakyan. Ang init na namagitan sa kanila kanina ay parang isang panaginip na biglang binulabog. Nawala na ulit si Liam. Ang lalaking kasama niya ngayon ay ang CEO, ang lalaking natalo, ang kapatid na ipinagkanulo. Bumalik na naman ang pader sa pagitan nila. Pagdating sa mansyon, hindi umimik si Liam. Dumiretso ito sa kanyang study, hindi para magtrabaho, kundi para magtago. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya isinara ang pinto. Sumunod si Alena. Nakita niya si Liam na nagbukas ng isang cabinet at naglabas ng isang bote ng mamahaling alak. Nagsalin ito sa isang baso at ininom ito ng isang lagukan. Muli itong nagsalin. Hindi siya pinigilan ni Alena. Umupo lang siya sa isang silya sa sulok, isang tahimik na presensya sa gitna ng kanyang kadiliman. Lumipas ang mga oras. Ang bote ng alak ay nangalahati na. Ang postura ni Liam ay unti-unting lumambot. Ang tigas ng kanyang panga ay nawala, napalitan ng isang anyo ng kalungkutan na mas malalim pa kaysa sa problemang dala ng nawalang proyekto. Alam mo ba, bigla siyang nagsalita. Ang boses ay bahagyang garalgal dahil sa alak. Hindi tumitingin kay Alena. Hindi dapat ako ang CEO. Dapat ay buhay pa sila. Hindi kumibo si Alena. Nakikinig lang siya. Ako ang nagmamaneho noon. Pagpapatuloy ni Liam, ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan. Gabi, umuulan din, katulad kanina. Isang tawa na walang saya ang kumawala sa kanyang bibig. Nagtatalo kami ni Papa tungkol sa kumpanya. Sabi niya, masyado daw akong agresibo sa mga desisyon ko. Sabi ko naman, kailangan nating mag-innovate. Isang walang kwentang away. Tumigil siya, tila inaalala ang bawat detalye. Nawala ng preno ang sasakyan. Sinubukan ko, ginawa ko ang lahat, pero huli na. Napayuko si Liam. Ang mga balikat na laging tuwid at matatag ay nanghina. Ang huli kong narinig ay ang sigaw ni Mama. At pagkatapos, katahimikan na lang. Pagkagising ko, nasa ospital na ako. Si Anton, may mga minor injuries. Pero sila Papa at Mama, wala na. Nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Mga luhang matagal na niyang itinatago. Kasalanan ko. Kung hindi ako nakipagtalo kay Papa, kung mas maingat ako, kasalanan ko, Alena. Ang sakit sa kanyang boses ay tumagos sa puso ni Alena. Ito pala ang bigat na araw-araw niyang dinadala.
Ang pagkawala ng proyekto ay isa lang gatilyo. Ang tunay na kalaban ni Liam ay ang multo ng kanyang nakaraan. Dahan-dahang tumayo si Alena. Lumapit siya hindi para magsalita, hindi para magbigay ng mga walang kwentang payo. Umupo siya sa sahig sa tabi ng inuupuan ni Liam at marahang hinawakan ang kamay nito. Ang kamay na iyon ay mahigpit na nakakuyom. Ngunit nang maramdaman nito ang init ng palad ni Alena, dahan-dahan itong bumukas. Ikinulong ni Alena ang kamay nito sa pagitan ng kanyang dalawang palad. Isang tahimik na paraan ng pagsasabing, "Nandito ako, naririnig kita." Nanatili sila sa ganoong posisyon hanggang sa makatulog si Liam sa kanyang upuan. Ang bigat ng alak at ng kalungkutan ay tuluyan ng nagpatumba sa kanya. Kinaumagahan, maingat na nagising si Alena sa sofa ng study. Si Liam ay natutulog pa rin sa upuan. Tinitigan niya ito. Kung wala ang bigat sa kanyang mga mata, mukha itong payapa. Isang lalaking nangangailangan ng tulong. Isang determinasyon ang nabuo sa puso ni Alina. Hindi lang dahil sa naawa siya kay Liam, kundi dahil sa isang damdamin na ayaw pa niyang pangalanan. Tutulungan niya ito, at para magawa iyon, kailangan niyang malaman ang buong kwento. Hinanap niya si Manang Fei sa kusina. "Manang," simula niya, "pwede po ba tayong mag-usap tungkol po sa aksidente noon?" Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Manang Fe. Tumingin ito sa paligid na para bang may nakikinig. "Nakoy, Hija, matagal na yon. Isang masamang panaginip. Kailangan ko pong malaman, Manang, para kay Liam." Pagpupumilit ni Alena. "Nagbago po ba si Sir Anton pagkatapos noon?" Napabuntong hininga si Manang Fe, tila sumusuko. "Lahat kami nagbago," sagot nito. "Pero si Anton, oh, dati lagi lang siyang nakasunod sa kuya niya, laging masayahin. Pero pagkatapos ng aksidente, naging tahimik siya, palaging galit, palaging may patunayan, laging sinisisi si Liam sa mga bagay na hindi naman nito kontrolado." Nag-isip si Alena, may hindi tugma. Kung mahal ni Anton ang mga magulang niya, hindi ba't dapat ay dinamayan niya ang kapatid niya sa trahedya? Bakit galit? Mayroon po bang kahit anong bagay na naiwan mula sa aksidente? Manang, kahit ano. Nag-isip ang matanda. "Wala na, Hija. Lahat ng gamit nila, itinago na ni Sir Liam sa bodega. Ayaw na niyang makita pa." Bodega. Ang salitang iyon ay nagbigay ng ideya kay Alena. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang lahat, dahan-dahang pumasok si Alena sa lumang bodega sa likod ng mansyon. Maalikabok at amoy luma ang lugar. Sa isang sulok may nakita siyang isang baul. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga gamit ng mga magulang ni Liam, mga album ng litrato, mga damit, mga libro. At sa ilalim ng lahat, isang maliit na kahon. Sa loob ng kahon, may mga lumang dyaryo. Mga dyaryo mula sa linggo ng aksidente. Binasa niya ang mga balita. Isang trahedya, isang pamilyang nawasak. Ngunit sa isang maliit na artikulo sa gilid ng pahina, may isang pangungusap na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang pangungusap na tila sinadya niyang hindi pansinin noon. May bilog ng pulang ballpen sa paligid nito. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, may indikasyon na ang preno ng sasakyan ay sadyang pinakialaman. Ang pangungusap sa lumang dyaryo ay parang isang kidlat na tumama kay Alena. Ang preno ng sasakyan ay sadyang pinakialaman. Hindi ito aksidente. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan.
ang galit ni Anton kay Liam. Ang desperasyon nitong sirain ang kapatid. Ang pagnanakaw ng proyekto ay hindi lang simpleng inggit, mas malalim, mas madilim. Kinabukasan, hinintay ni Alena ang pagkakataon na makausap si Anton nang sila lang dalawa. Naabutan niya ito sa library, nagbabasa ng isang business magazine na para bang walang anumang nangyari. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Alena. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Tumingin si Anton sa kanya mula sa ibabaw ng magazine. Isang ngisi ang naglalaro sa kanyang mga labi. Tungkol saan, my dear sister-in-law? Tungkol sa pagiging talunan ng asawa mo? Hindi nagpatinag si Alena. Inilapag niya sa mesa ang kopya ng lumang artikulo. Tungkol dito. Sinulyapan lang ni Anton ang papel. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit nakita ni Alena ang saglit na pag-igting ng kanyang panga. Isang lumang balita. Sabi ni Anton, ibinalik ang tingin sa magazine. Anong meron diyan? May bilog sa isang pangungusap, sabi ni Alena. Sinasabing hindi aksidente ang nangyari. May pumutol sa preno ng sasakyan. At anong gusto mong palabasin? Tanong ni Anton, dahan-dahang isinara ang magazine. Ang ngisi sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang malamig na tingin. Na ako ang may gawa noon? Hindi ko alam, sagot ni Alena. Tinititigan siya ng diretso sa mata. Pero ikaw ang may pinakamalaking motibo. Ikaw ang nakinabang. Ikaw ang laging galit kay Liam. Tumawa si Anton, isang tawang walang saya. Napakatalino mo pala. Isang artist na nagpapanggap na detective. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Alena na parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. Pero mag-ingat ka sa paghuhukay ng mga bagay na matagal nang nakalibing. Huminto siya sa mismong harapan ni Alena. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Alam ko na niloloko mo ang sarili mong kapatid, matapang na sabi ni Alena. Yumuko si Anton hanggang sa magkalapit ang kanilang mga mukha. Ang mabango niyang pabango ay hindi maitago ang panganib sa kanyang boses. Ang mga taong masyadong mausisa, bulong niya, ay madalas na nagkakaroon ng hindi magandang katapusan. Baka isang araw ikaw naman ang mawala ng preno, isang babala, isang direktang banta. Naramdaman ni Alena ang takot, ngunit hindi niya ito ipinakita. Tumayo siya ng tuwid. Hindi ako natatakot sa iyo, Anton. Dapat lang, sagot nito bago siya talikuran at lumabas ng library. Naiwan si Alena na nanginginig ang mga tuhod. Ngayon, sigurado na siya. Si Anton nga. Ngunit wala siyang pruweba. Ang dyaryo ay hindi sapat. Kailangan niya ng isang bagay na konkreto. Ang banta ni Anton ay nagbigay sa kanya ng ideya. Kung nagawa niya ito dati, kaya niya itong gawin ulit. Kinagabihan, habang wala si Liam, bumili si Alena ng isang maliit na security camera, isa sa mga uri na madaling itago. Alam niyang may CCTV sa buong mansyon, ngunit kontrolado iyon ni Anton. Kailangan niya ng sarili niya. Dala ang takot at determinasyon, pumasok siya sa garahe. Madilim at amoy langis. Naroon ang mamahaling kotse ni Liam, kumikinang kahit sa dilim. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng perpektong lugar. Sa isang mataas na estante na puno ng mga lumang gamit, sa likod ng isang lata ng pintura, doon niya maingat na inilagay ang kamera. Ang lens nito ay direktang nakatutok sa driver's side ng kotse ni Liam. Habang inaayos ang kamera, sinimulan na rin niyang gamitin ang kanyang talino sa pananaliksik. Sa tulong ng isang pribadong investigador na binayaran niya gamit ang sarili niyang pera,
Natuklasan niyang may malaking utang si Anton sa kasino. Nalululong ito sa sugal. Ito na ang huling piraso na kailangan niya, ang desperasyon. Si Anton ay isang taong nasusukol na at ang mga taong nasusukol ay gumagawa ng mga mapanganib na bagay. Kinagabihan, habang nakahiga sa kanyang kama, binuksan ni Alena ang app sa kanyang cellphone na konektado sa hidden camera. Ang screen ay nagpapakita ng isang malinaw at tahimik na kuha ng garahe. Bawat anino, bawat tunog ng pagtulo ng langis ay nagpapakaba sa kanya. Lumipas ang ilang oras. Malalim na ang gabi. Inip na sana siya nang biglang bumukas ang pinto ng garahe. Pumasok si Anton. Agad na umupo si Alina. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Naglakad si Anton papunta sa kotse ni Liam, ngunit hindi ito gumawa ng kahit ano. Nakatayo lang ito doon, tinititigan ang sasakyan na para bang ito ang representasyon ng lahat ng kanyang kinamumuhian. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang kanyang muka, kahit sa malabong ilaw, ay puno ng galit at pait. Pagkatapos ng ilang minuto, tumalikod ito at umalis, isinarang muli ang pinto. Nakahinga ng maluwag si Alina, ngunit kasabay noon ay ang pagkadismaya. Walang nangyari, baka nagkamali siya ng hinala. Sakto namang tumunog ang kanyang cellphone. Si Liam. Alena, sabi nito sa kabilang linya, at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, narinig niyang muli ang sigla sa boses nito. Ang tunog na iyon ay nagpadala ng init sa kanyang dibdib. Liam, ayos ka na? Oo, mas okay na ngayon, sabi nito. May maganda akong balita. May nakausap akong dating empleyado na handang tumestigo laban kay Anton. May ebidensya ako na siya ang nag-leak ng data ng kumpanya sa mga kalaban natin noon pa. Sapat na ito para makuha ko ulit ang tiwala ng board. Bawiin natin ang proyekto. Talaga? Napakagandang balita niyan. Halos mapasigaw si Alena sa tuwa. Pauwi na ako, masayang sabi ni Liam. Gusto kong mag-celebrate kasama mo. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Hintayin mo ako. Ang saya na naramdaman ni Alena ay biglang naputol. Sa screen ng kanyang cellphone, sa live feed mula sa camera, muling bumukas ang pinto ng garahe. Pumasok ulit si Anton. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala na siyang isang maliit na toolbox at sa kanyang kamay, hawak niya ang isang industrial grade na wire cutter. Ang dugo ni Alena ay tila na yelo. Liam! Bulong niya sa telepono. Ang boses ay nanginginig. Bakit, Alena? May problema ba? Dire-diretsong naglakad si Anton papunta sa driver's side ng kotse ni Liam. Yumuko ito at sinimulang kalikutin ang ilalim ng sasakyan malapit sa gulong sa unahan. Napatayo si Alena, ang cellphone ay halos malaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Liam, nasaan ka? Sigaw niya sa telepono, hindi na napigilan ang panik. Papalabas pa lang ng opisina. Bakit? Anong nangyayari? Hindi na siya sumagot. Ibinaba niya ang tawag. Sinubukan niyang tawagan ulit si Liam, ngunit hindi na ito sumasagot. Busy. Marahil ay nagmamaneho na ito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa screen. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Anton. Nakita niya ang paggalaw ng wire cutter at pagkatapos ang isang matagumpay na ngisi. Tapos na. Ang huling babala ni Anton ay hindi na isang babala. Isa na itong hatol. At ang kanyang asawa, ang lalaking unti-unti niyang minamahal, ay pauwi na sakay ng isang death trap. Panik. Purong nagyayelong panik.
Iyon ang tanging nararamdaman ni Alena. Liam! Sagutin mo! Liam! Sigaw niya sa kanyang cellphone habang paulit-ulit na dinadial ang numero nito. Ngunit ang naririnig lang niya ay ang walang katapusang pagring na walang sumasagot. Bawat segundo ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Tumatakbo na ang oras. Maaring nasa daan na si Liam. Maaring malapit na siya sa isang kurbada, sa isang intersection, sa isang lugar kung saan niya kakailanganin ang preno na wala na doon. Wala ng oras para mag-isip. Tumakbo si Alena palabas ng kanyang silid, suot pa rin ang pantulog. Hindi na niya inalintana ang sariling anyo. Kinuha niya ang susi ng sarili niyang kotse at kumaripas pababa ng hagdan. Saan ka pupunta, Hija? Gabi na! Tanong ni Manang Fe na naabutan niya sa sala. Kailangan ko pong hanapin si Liam, sigaw ni Alena. Ang boses ay basag na. Nagmaneho siya palabas ng mansyon na parang isang baliw. Pinatakbo niya ang sasakyan ng sobrang bilis sa madilim na kalsada. Ang mga mata ay desperadong hinahanap ang pamilyar na itim na kotse ni Liam. Ang bawat sasakyang nakakasalubong niya ay nagpapakaba sa kanya. Tinatawagan niya pa rin ang numero ni Liam, umaasang sa isang milagro ay sasagutin nito. Ngunit wala. Diretso na ito ngayon sa voicemail. Marahil ay nakapatay na ang telepono nito dahil sa impact. Impact. Ang salitang iyon ay nagpabara sa kanyang lalamunan. Sa isang matarik na pababang kurbada, ilang kilometro mula sa kanilang subdivision, nakita niya ito. Mga kumikinang na ilaw, pula at asul. Isang ambulansya, isang police car, at isang itim na kotse na nayupi ang harapan, bumangga sa isang malaking puno ng akasya. Hindi! Hindi! Bulong ni Alena habang dahan-dahang ipinapreno ang kanyang sasakyan sa gilid ng daan. Bumaba siya, ang mga binti ay nanginginig na parang gulaman. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi niya ito maramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nakakabinging tunog ng sirena at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Tumakbo siya palapit. Asawa ko yan! Asawa ko yan! Sigaw niya sa mga pulis na pumipigil sa kanya. Nakita niya ang mga paramedic na maingat na inilalabas si Liam mula sa wasak na sasakyan. Walang malay, may dugo sa kanyang noo. Ang dating malinis at mamahaling suit nito ay puno ng dumi at bahid ng dugo. Gumuho ang mundo ni Alena. Doon, sa gilid ng kalsada, napaluhod siya at isang sigaw na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na naglalaman ng lahat ng takot na matagal na niyang itinatago, lahat ng pag-ibig na hindi niya masabi. Sinundan niya ang ambulansya papunta sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng emergency room, wala siyang magawa kundi maghintay. Bawat minuto ay isang walang katapusang pagpapahirap. Nagpaikot-ikot siya sa maliit na waiting area. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng pagsisisi at galit. Napatingin siya sa salamin sa pader ng comfort room. Ang nakita niya ay isang imahe na kinamumuhian niya. Ang pekeng nunal, ang makapal na salamin, ang maputlang muka. Ito ang baluti na ginawa niya para protektahan ang sarili. Ngunit ito rin ang maskara na nagtago sa kanya mula sa lalaking nagpakita sa kanya ng kabaitan. Ang lalaking ngayon ay nag-aagaw buhay dahil sa kasakiman ng sarili nitong kapatid. Isang galit ang biglang umapoy sa kanyang puso. Galit sa sarili, galit sa kanyang kaduwagan. Ayoko na, bulong niya sa kanyang refleksyon. Pinuksan niya ang gripo, gamit ang kanyang nanginginig na mga kakamay,
Pinasa niya ang kanyang mukha, kinusot niya ng madiin. Unti-unting natanggal ang makeup na nagpapatanda at nagpapaputla sa kanya. Hinubad niya ang pekeng nunal. Itinapon niya sa sahig ang makapal na salamin. Hinawi niya ang buhok. Ang totoong buhok niya na nakatago sa ilalim ng wig. Ang humarap sa kanya sa salamin ay isang estranghero. Isang babaeng matagal na niyang ikinulong. Isang babaeng may mga matang puno ng sakit, ngunit nagniningning sa determinasyon. Isang babaeng maganda, ngunit ang ganda ngayon ay hindi na isang palamuti, kundi isang sandata. Tapos na kabus na kamat ang pagtatago. Sakto namang bumukas ang pinto ng comfort room. Pumasok si Manang Fe na tinawagan niya kanina. Baka sa mukha ng matanda ang pag-aalala. Hija, kumusta si Sir Lee? Natigilan si Manang Fe. Napatingin siya kay Alena mula ulo hanggang paa na may pagkalito. Tinitigan niya ang mukha, ang mga mata, ang anyo. Ang pamilyar na kislap sa mga mata na dati niyang napansin ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay malinaw na. Sino ka? Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ni Alena. Ako po ito, Manang, si Alena. Nanlaki ang mga mata ni Manang Fe. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkamangha at pagkatapos ay ng pag-unawa. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Dahil sa takot, Manang. Sagot ni Alena, ang boses ay basag. Pero tapos na po iyon. Hindi na ako magtatago. Sabay silang bumalik sa waiting area at doon ang pinakakinatatakutan nilang sandali ay dumating. Lumabas ang isang doktor mula sa pinto ng emergency room. Ang muka ay seryoso at pagod. Tinanggal nito ang kanyang surgical mask. Kayo po ba ang pamilya ni Mr. Liam De Villa? Tumayo si Alena, ang puso niya ay halos tumigil sa pagtibok. Ako po, asawa niya ako. Tumingin ang doktor sa kanya pagkatapos ay sa kanyang chart. Ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya, pero huminto ang mundo ni Alena. Ang mga salitang yon ay isang hatol. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Pero malubha ang pinsala sa kanyang ulo. He's in a coma. Pagpapatuloy ng doktor. We've stabilized him for now, but the next 24 hours are critical. Kailangan nating maghintay at umasa. Hindi siya patay. Ngunit hindi rin siya ligtas. Nakahinga ng bahagya si Alena, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Isang koma. Isang pagtulog na hindi nila alam kung kailan magtatapos. Isang estado sa pagitan ng buhay at kamatayan. Para kay Alena, ito ay impyerno. Para siyang nawalan ng lahat. Ang lalaking nagturo sa kanya na posible palang magmahal muli ay nakahiga sa isang kama, walang kasiguraduhan kung magigising pa. At ang may kasalanan ng lahat ng ito ay malayang nabubuhay sa kanilang mansyon, marahil ay nagdiriwang na sa kanyang tagumpay. Isang malamig at matigas na determinasyon ang pumalit sa sakit na nararamdaman ni Alena. Hindi pa tapos ang laban. Kung si Liam ay lumalaban para sa buhay nito, lalaban din siya para sa hustisya. Tumingin siya kay Manang Fe. Manang, kailangan nating bumalik sa mansyon. May kailangan akong kunin. Ang kanyang ebidensya. Ang video. Ang totoong mukha ni Alena ay lumabas na at malapit nang makita ng lahat ang totoong mukha ng isang demonyo. Bumalik si Alena sa mansyon na may daladalang malamig na galit. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at umiiwas sa tingin. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, may layunin. Kasunod niya si Manang Fe na tila kanyang anino, handang sumuporta.
Naabutan nila si Anton sa sala. Nakaupo ito sa isang mamahaling silya, umiinom ng brandy at nakikinig sa classical music. Ang perpektong imahe ng isang taong walang inaalala sa mundo. Nang makita niya si Alena at Manangfe, isang pekeng ekspresyon ng pag-aalala ang gumuhit sa kanyang mukha. Anong nangyari? Bakit ngayon lang kayo? At nasaan si kuya? Tumayo siya, ngunit natigilan nang makita ng malinaw ang mukha ni Alena. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkalito at hindi makapaniwala. Sino ka? Tanong niya, ang boses ay nagbago. Anong ginagawa mo sa bahay na ito? Tumingin siya kay Manang Fe. Manang, sino ito? Ngunit bago pa makasagot si Manang Fe, nagsalita si Alena. Ang boses niya ay walang emosyon na lalong nagbigay ng panganib dito. Nakalimutan mo na ba ako, Ton? Akala ko maasa natatanungan to. Ang boses, iyon ang nakapagpabalik sa alaala ni Anton. Tinitigan niyang muli ang mukha, ang hugis, ang mga mata. Imposible, bulong niya. Alena? Ako nga, sagot ni Alena. Ang pangit na nobya, ang babaeng akala mo ay kaya mong tapak-tapakan. Isang tawag ang natanggap ni Anton mula sa kanyang cellphone. Ang pamilya nilang abogado, ikinuwento nito ang nangyari kay Liam. Pagkatapos ng tawag, mas lalo siyang umarte. Oh my God! Si Kuya! Naaksidente siya! Sinasabi ko na nga ba, palagi siyang pabaya magmaneho. Sapo niya ang kanyang noo, ang perpektong imahe ng isang nag-aalalang kapatid. Huwag ka nang umarte, Anton, sabi ni Alina, ang boses ay parang yelo. Alam ko ang ginawa mo. Tumawa si Anton. At ano, Aber, anong alam mo, ha? May pruweba ka ba? Sakto namang dumating ang ilang miyembro ng pamilya at ang abogado na ipinatawag ni Anton. Lahat sila ay nagulat nang makita si Alena, ngunit ang kanilang pagkagulat ay mas napunta sa balita tungkol kay Liam. This is a tragedy, sabi ng abogado. Liam was always a bit reckless. Hindi siya pabaya, sigaw ni Alena. Nakuha ang atensyon ng lahat. Tumingin siya kay Anton. At hindi ito aksidente. Alena, please, huwag ka nang gumawa ng eksena. Alam nating lahat na may problema ka sa pag-iisip, sabi ni Anton. Sinusubukang sirain ang kredibilidad niya. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumakad siya papunta sa malaking flat-screen TV sa sala. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang USB. Ang parehong USB na ginamit ni Anton para nakawin ang proyekto ni Liam. Sa pagkakataong ito ang magiging katapusan niya. Isinaksak niya ito sa TV. Ano yan? Kinakabahang tanong ni Anton. Ang katotohanan, sagot ni Alena. Pinindot niya ang play. Lahat ng nasa silid ay napatingin sa screen. Lumabas ang isang malinaw na video. Ang garahe. Si Anton na dahan-dahang lumalapit sa kotse ni Liam. Ang pagyuko nito, ang paggamit ng wire cutter sa ilalim ng sasakyan, bawat detalye ay kitang-kita. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong sala. Edited yan! Gawa-gawa lang yan! Sigaw ni Anton, ang muka ay namumutla na, ngunit hindi pa tapos si Alena. Gaya ng ginawa mo sa sasakyan ng mga magulang mo noon, di ba? Sabi ni Alena, ang boses ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Doon na tuluyang gumuho ang depensa ni Anton. Ang kanyang pagkukunwari ay nabasag. Isang malahayop na galit ang lumabas sa kanyang mga mata. Oh, ako nga ang gumawa! Umalingaw niyang sigaw. Ang boses ay basag sa galit at kabaliwan.
Ako nga, dahil sawang-sawa na ako sa kanya. Palaging si Liam. Si Liam ang magaling. Si Liam ang paborito. Kahit sa huling sandali, ang pangalan pa rin niya ang binanggit ni Papa. Nararapat lang sa kanya yan. Nararapat lang sa kanilang lahat. Ang pag-amin na iyon, na puno ng inggit at galit, ay ang huling pako sa kanyang ataol. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok ang mga pulis na tinawagan na pala ni Manang Fe kanina pa habang nasa biyahe sila. Anton de Villa, inaaresto ka namin para sa kasong frustrated murder at double homicide, sabi ng hepe ng pulisya. Habang pinupusasan si Anton, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Alena. Mga matang puno ng sukdulan na pagkamuhi. Habang kinukuha na siya ng mga pulis, biglang tumunog ang cellphone ni Alena. Isang numero mula sa ospital. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Ma'am Alena? Boses ni Manang Fe sa kabilang linya na nauna nang bumalik sa ospital. Ang boses nito ay nanginginig din, ngunit hindi dahil sa takot, dahil sa tuwa. Si Sir Liam po, gising na siya, nagkamalay na po siya. Napatingin si Alena sa bintana, sa madilim na kalangitan, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bituin na nagniningning. At dagdag ni Manang Fe, hinahanap ka po niya. Nagmamadaling bumalik si Alena sa ospital. Ang puso niya ay pinaghalong kaba at hindi masukat na saya. Ang bawat pasilyo na kanyang tinakbo ay tila isang daan patungo sa liwanag. Huminto siya sa tapat ng pinto ng silid ni Liam. Huminga siya ng malalim. Paano kung magulat ito sa itsura niya? Paano kung magalit ito dahil sa kanyang paglilihim? Itinulak niya ang lahat ng pag-aalinlangan at marahang binuksan ang pinto. Nakaupo si Liam sa kanyang kama, may benda sa ulo, ngunit ang kanyang mga mata ay bukas. Gising. At nakatingin ito ng diretso sa kanya. Walang pagkagulat sa mga mata nito. Walang pagkalito. Tanging isang malambot at pamilyar na tingin. Isang tingin na tila matagal na siyang kilala. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liam. Sabi ko na nga ba? Sabi nito, ang boses ay mahina at medyo paos, ngunit malinaw. Kilala ko ang mga matang yan. Tumulo ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Alena. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng ginhawa. Lumapit siya at umupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay nito. Mainit. Buhay. Patawad, Liam, bulong niya. Patawad kung nagsinungaling ako. Umiling si Liam. Huwag kang humingi ng tawad. Alam kong may dahilan ka, at kahit ano pa man yan, naiintindihan ko. Tinitigan niya ang mukha nito, ang bawat detalye. Pero bakit? Ikinuwento ni Alena ang lahat, ang tungkol sa dati niyang kasintahan, ang sakit, ang takot na mahalin lang siya dahil sa kanyang itsura, ang desisyon niyang magtago sa likod ng isang maskara para protektahan ang kanyang puso. Habang nagsasalita si Alena, nakikinig lang si Liam. Hindi siya nanghusga. Sa halip, ang nakikita ni Alena sa mga mata nito ay awa at pag-unawa. Alena, sabi ni Liam nang matapos siyang magkwento, bago ko pa man makita ang mukha mo, nakita ko na ang puso mo. Sa study, sa bodega, sa gitna ng ulan, minahal na kita noon pa. Minahal ko ang kaluluwa mo, hindi ang itsura mo. Ikinuwento naman ni Liam ang nalaman niya tungkol kay Anton at sa nakaraan. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ito rin ang nagpalaya sa kanya mula sa bigat ng kasalanan na matagal na niyang pinapasan. Pinalaya mo ako, Alena.
sabi ni Liam. Hindi lang mula kay Anton, kundi mula sa sarili ko. Inabot ni Liam ang pisngi ni Alena at marahang pinunasan ang kanyang mga luha. At doon sa loob ng payak na silid ng ospital, sa gitna ng amoy ng gamot at antiseptiko, ibinigay niya ang halik na naudlot sa gitna ng ulan. Isang halik na puno ng pasasalamat, pagpapatawad, at isang pangako ng bagong simula. Ang sikat ng araw ay ginintuan. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng mga bulaklak at ng dagat. Nakatayo sa isang malawak na hardin, sina Liam at Alena, magkahawak kamay. Sa kanilang harapan, naghahabulan ang kanilang dalawang anak. Isang lalaki na kamukha ni Liam at isang babae na may mga matang tulad ng kay Alena. Nasa paligid nila ang pangarap na kanilang binuo. Ang santuwaryo, ang eco-resort na idinisenyo ni Liam at binigyang buhay ng sining ni Alena. Bawat sulok ng lugar ay may mga eskultura na gawa niya, at ang lobby na parang isang dambuhalang dahon na bumubuka ay sumasalubong sa bawat panauhin ng may init at pag-asa. Lumapit si Alena kay Liam at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang ganda dito. Dahil sa'yo, sagot ni Liam, hinagkan ang kanyang buhok. Pinanood nila ang kanilang mga anak na nagtatawanan. Ang tunog ng kanilang mga halakhak ay ang pinakamagandang musikang narinig nila. Bumaling si Liam kay Alena. Salamat, sabi niya. Salamat dahil nakita mo ang totoong ako, kahit noong mga panahong hindi ko na makita ang sarili ko. Ngumiti si Alena, isang ngiting puno ng pagmamahal na hindi na kailanman kailangan pang itago. At salamat, sagot niya. Dahil minahal mo ako kahit noong mga panahong hindi ko hinayaang mahalin ang sarili ko. Niyakap siya ni Liam ng mahigpit. Doon, sa ilalim ng asul na kalangitan, sa gitna ng pangarap na kanilang itinayo, natagpuan nila hindi lang ang isang masayang wakas, kundi ang isang walang hanggang simula.